pasasalamat sa wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Oscar and Elena Cayaw. Thanksgiving ni Mr. and Mrs. Oscar Cayaw and family at misa ng pasasalamat para sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. As usual, alam na this. Batiin din natin ang bawat isa na maganda ka pa sa hapon. Alam nyo, parang napapansin ko na kapag ang bati natin ay maganda ka pa sa hapon, dumadami yung bilang natin. At pagtingin pa rin sa inyong mga ngiti, no? Parang bagong sweldo. Sana po. Handa-handa na tayo sa magiging pagdiriwang na ito. Pero parte ng ating pagdiriwang din, at paghahanda, ay ang aminin natin ang kasalanan nagawa natin sa Diyos, sa ating sarili, at maging sa ating kapwa. Inaamin ko sa pamamagitan ng Diyos at sa iyong mga kapatid na luha at nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pag-uulan. Kaya sinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggagalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayan niyang kanya rin katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago siya umakyat sa langit, inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Lulukuban sila ng banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw nung siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagbilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol ng kayong hinilang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama kanila, kanyang tinagbilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbingit nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y niakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulat. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Kung si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong 9. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipingas ng soob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayo mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban na kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluglok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wakas ng mundo. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Jesus papunta sa langit
upang siya ay makapiling na muli ng kanyang mahal na Ama, ang Ama ni Jesus na nasa langit. Ito ay paglisan ni Jesus sa mundo upang bumalik siya sa kanyang dating kinaroroonan. Matatawag natin ito yung permanent residence ni Jesus. Pag-alis. Ang pag-alis ay isang bagay na marami sa inyo ay naranasan at mararanasan pang muli. Dalawang bagay ang nararamdaman ng mga tao kapag ang isa ay umaalis. May natutuwa, meron naman nalulungkot. Hindi ko lang alam na sa inyong pag-alis, sa inyong kani-kanyang mga pamilya, kung ano ang nararamdaman ng inyong mga iniwan. Sabi ko nga, may nasisiyaan. Meron mga banderitas, salamat sa Diyos, umalis na ang terrorist. Yung iba, nag-alay pa ng misa ng pasasalamat. Lalo na kapag yung asawa ang umalis. Hindi ko na alam kung natutuwa yung lalaki na umalis na yung kanyang asawa o natutuwa yung babae dahil umalis na rin yung kanyang asawa. Wala na yung magulo. Wala na yung bungangera. Wala na yung laging pumapansin. Wala na yung walang pakialam kung ano man yung nangyayari sa loob ng tahanan. Wala na rin yung tamad. Salamat sa Diyos. Pero may iba, nalulungkot. Kasi aalis na yung anak at bubukod na ng tahanan. Nalulungkot yung ama at yung ina. Nalulungkot din kasi hindi na niya makakapiling na matagal na naman na panahon, siguro after 2 years na naman, kapag umuwi na si mama muli sa Pilipinas. Lumalaki yung mga anak na matagal na nawawalay ang kanyang ina o ang kanyang ama. Yung iba umaalis dahil panghabang buhay na. At ito yung mas malungkot kapag ang ilang miyembro sa ating pamilya ay lumisa na panghabang buhay. Kaya kapag ito ay naramdaman natin, lubos talaga ang ating pagkalungkot. Mamimiss natin si tatay, mamimiss natin si nanay, mamimiss din natin ang isa sa mga paborito nating anak. Si Jesus, lumisan dito sa mundo. Nangangamba yung mga disipulo niya sapagkat wala na yung mamumuno sa kanila. Wala na yung mga magre-remind sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Pero sa pag-alis ni Jesus sa kanyang pag-akyat sa langit, ang una niyang ginawa ay binasbasan niya ang kanyang mga naiwan. Hindi ko lang alam kung sa inyong paglisan sa Pilipinas, binasbasan niyo ba yung mga iniwan ninyo? O sinermonan ninyo? May pahabol pa. Iba pa yung text message, iba pa yung pagtawag. Instead not beso-beso, no? Ang daming mga habilin ni nanay at ni tatay. Si Jesus, nung nagpaalam siya, binasbasan niya sila, pero ang sa kanyang pag-alis, muling binuksan ni Jesus ang pinto ng langit. Bakit? Nagsara ba ang langit? Nagsara ang langit. Ito ay sa kapanahunan ng ating unang mga magulang na si Eva at si Adan na nagkasala sa Diyos at sila ay pinalayas sa langit. At si Jesus lang ang muling nakapagbukas ng pinto ng langit. Sa pagpasok ni Jesus sa pinto ng langit ay pinaalalahanan tayo na ang langit ang ating permanent resident. Doon tayo talaga nagmumula.
nagmula. Bakit? Masasabi natin doon ang ating permanent residence? Dahil mga anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak tayo ng Diyos, meron tayong karapatan na bumalik sa ating pinanggalingan. Mga kapatid, ang pagpasok ni Jesus sa langit ay katunayan lamang, katibayan lamang na siya ay nagmula sa langit bilang anak ng Diyos, yung kanyang pagka-Diyos. At yung kanyang paglisan sa lupa ay bilang testimonyansa na siya rin, katulad natin, ay dating namuhay dito sa mundo. Pero sa kanyang pagpanaw, ito ay isang pagpanaw na lumilisan lamang dito sa mundo, pero nagpapatuloy ang buhay doon sa buhay na magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon na si Jesus ay nasa langit na at nasa kanan ng Ama, siya ngayon ay magsisilbing tagapamagitan natin. Lahat ng ating dasal, yung mga binasang mga dasal sa bawat misa, yung lahat ng inyong mga personal na mga dalangin kapag kayo ay nananalangin sa Diyos, lahat ng mga nilibigay natin sa buhay at ating ipinararating sa Diyos, kung inyong mapapansin, lahat ng ating dasal ay nagwawakas sa mga salitang ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Napansin niyo ba yun? Bakit laging ganun yung ating dasal? Sapagkat si Jesus ang pinakamalapit sa Diyos Amang nasa langit. At ang Diyos Amang nasa langit ang siyang tumutugon at nagbibigay ng anumang mga bagay na hinihiling natin sa ating Panginoon. Minsan, hindi lahat ibinibigay sapagkat alam ng Ama kung ano ang nararapat sa atin. Minsan pa nga nagtatampo tayo sa Diyos. Kasi ang tagal ibigay. Ang pataas na ng pataas yung isinusuklot natin doon sa sobre, pero hindi pa rin ibinibigay. Bakit yung kalapit ko $20 ang binigay sa sobre? Bakit nauna pa siya sa akin? Akin 50. Hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Meron siyang mas maganda na inireserva para sa iyo. Hindi ang halaga o hindi alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin. Sa pag-akyat din ni Jesus sa langit, dala-dala ni Jesus ang lahat ng pinagdaanan niya bilang isang tao dito sa lupa. Yung lahat ng mga hinanakit ng isang tao na naramdaman ni Jesus. Yung lahat ng mga pangungutya ng mga tao, bagamat ang daming nakinabang sa kanya sa mga taong kanyang pinagaling, yung mga tao na nagkasala at pinatawad niya at ibinalik niya sa Diyos. Kung inyong maalaala, yung isang ina na papunta na sa sementeryo, inahatid sa huling hantungan ng kanyang anak, pinatigil ni Jesus yung prosesyon at sabi ni Jesus, itigil ang prosesyon papunta sa sementeryo. Bakit? Sapagkat ang bata ay natutulog lang. At muling ginising ni Jesus at binuhay ang bata. Pero pagdating sa krus, nandun din yung mga tao na kinabang kay Kristo at sinabing, ipako siya sa krus. Pero nanaig pa rin ang pagka-Diyos ni Kristo. Nanaig pa rin yung kanyang pagpapatawad. Kaya mga kapatid, in our own human weakness, yung ating mga kahinaan, kaya natin itong kalabanin. Kaya natin itong malaktawan. Kaya natin itong ma-improve ang bagay na ito. That despite of our human weakness, mas malakas pa rin yung ating pagiging isang anak ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, meron tayong kapangyarihan na magpatawad, meron tayong kapangyarihan na lumimot, meron tayong kapangyarihan na daanan lamang natin ang mga bagay na ito. Very timely.
nakapaloob tayo sa tinatawag na Year of Hope. Yung Pilgrims of Hope. Itong taong 2025. May mga iba sa atin na parang bang lubmok na sa kahirapan. Meron iba sa atin na parang gusto na natin bumigay sa mga dinadala natin na mga pasang-pasan natin sa buhay. Si Jesus kailanman ay hindi sumuko sa mga hamon sa buhay. Yung ilan sa inyo, lagi kong binabanggit ito, repeat performance na lang yung inyong pinagdadaan. Bakit nasabi kong repeat performance? Napagdaanan mo na yan eh. And you hold the key. Nasa inyo lagi, tangan-tangan ninyo lagi ang susi para ma-resolbar ang mga bagay na ito. At yung ilan sa inyo, sa inyong tapang, nasasabi sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay, diyan ka lang ha, magsisimba ako. Haharapin ko ang Diyos. Umanda ka pagbalik ko. Magtutuos tayo. When you are able to say that, kapag yan ay iyong nagagawa, meron kang hold sa iyong sarili. Meron kang sapat na lakas. At hindi ka nagpapadaig sa anumang hamon, sa anumang suliranin, sa anumang mga pagsubok sa buhay. Bakit? You are still in charge. At hindi mo hinahayaan na ang mga problema ay gambalain ka sa iyong mga nais na gawin sa buhay. Magandang itong leksyon na ito. And you will be the best counselor. You will be the best friend. You will be the best companion doon sa mga tao na tila baga ay nababagabat at walang kakayahan katulad mo. Sana all na lahat tayo ay may ganong klase ng kakayahan. Pero yan ay biyaya ng Diyos na dapat natin hiling sa Kanya. And God who is generous will never say no sa bagay na alam ng Diyos na kakailanganin niyo. Kanina binanggit ko yung si Jesus, ang kanyang permanent residence ay langit. Nung ako ay naordenahan bilang pare, hindi ko nasasabihin kung ilang taon ang nakalipas. At ayaw ko rin maalaala yung taon kasi tumatanda. Yung na-ordain sa akin ng pare ay isang American. At isa sa mga parishioner doon sa parokya kung saan ako na-ordenahan ay tinanong ang obispo, Bishop, hindi po kayo Pilipino? Sabi ng Bishop, yes, I am not a Filipino. So Bishop, where is your residence? Where do you live? Sabi ni Bishop, permanent or temporary? No. Bakit po meron permanent at meron temporary? Hindi ko ba doon na lang kayo nakatira doon sa inyong residence? And that is in the United States? Sabi niya hindi. Although doon ako pinanganak sa Amerika, doon ang aking residence, pero kakaiba ang aking permanent residence. Saan po yung inyong permanent residence, Bishop, kung hindi niyo naman po maparapali? Permanent residence ko? Interesado ka? Baka magkita tayo doon. Talaga po, Bishop? Tayo? The same province, the same country, pero Amerikano kayo? Na-convert na mo ba kayo bilang Pilipino? Hindi. Pareho lang po, permanent residence natin. Paano po nangyari yan, Bishop? Saan po yun? Yun sa langit. Natuwa naman yung nagtanong sa kanya. Oo nga po, Bishop. Batid ko na po na talagang lahat tayo ay anak ng Diyos at kung saan tayo nagmula ay doon din tayo babalik. Mga kapatid, see you there in heaven. Ready na ba kayo?
mauuna, i-reserve na kami. At siguraduhin ninyo may wifi doon. Mag-sitay na tayong lahat, sabay-sabay natin pangalan ng ating Panginoon. Sumasasalaya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasasalaya ako kay Kristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag ako sa kanya ng Espiritu Santo. Ipinangalan sa ipinako sa krus na matay ibigin, nanalo sa kanyang kawanan ng mga yuwa, na may kapag-araw ng buhay na kamuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito at tuupong sa nabubuhay at nangamatay na lahat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, lagi mong gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at anang kaparian, upang manatili silang tapat na saksi at tagapagpahayag ng pananampalataya na siyang magbubuklod sa mga mananampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, akayin mo tungo sa kapayapaan ang mga pinuno ng mga bansa sa daigdig, upang matigil na ang mga digmaan, sigalon at mga karahasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, tanglawan mo ang puso ng mga media practitioners tungo sa katotohanan upang gamitin nila ang kapangyarihan ng media hindi para sa mga sariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, mapabilis at maging mas mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo, sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, salubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid namin yumao na nananalig sa pangako ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, pinupuri namin ang iyong pangalan sa kapistahan ito ng pag-akyat sa langit ng iyong anak. Naway ganap naming pakinabangan ang makalangit na kaloob ng katotohanan ito at ihatid kami nito sa kaharian mong walang hanggan, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
mahal, ginaganap namin ang paghahain na may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal, samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya ngayon, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong si Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sing,
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo ika-14 na aming Papa at ni Cardinal Stephen Chow na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa ating Amang nasa langit. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang hapag-kainan. Panginoon, ikaw marapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo ay magdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen.
daing mapagmahal, pagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluklukan sa anak mo ngayon, upang kapares naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang chorus announcement. There is a second collection today for the promotion of media apostolate in our diocese. Thank you for your generosity. The monthly memorial mass for the dearly departed will be held on Tuesday, June 3rd at 8 p.m. You may bring the photos of departed family members for display in front of the altar. Awaiting the solemnity of the Pentecost next Sunday, all are encouraged to intensify daily invoking of the Holy Spirit for our parish, diocese, and the whole church and the world. Come, Holy Spirit. Thank you. Tayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang iginagawan ang pagbawaswas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak na nagbukas sa pinto ng buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, naway magpakita rin siya sa inyo na may awa at papasukin kayo na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanan ng Diyos Ama ay makatawa nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa pagpasok ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, kagayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.